Isang pinagpalang umaga pong muli, mga kapatid, narito na naman po ako para mag-share ng aking devotion ngayong umagang ito. Pero unahin po muna natin na magpagabay tayo sa ating Diyos, sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Magsiyo po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli po kami nagpapasalamat. Una, inisin mo na naman po kami ng maayos at malakas ang aming mga katawan. Salamat po. Salamat sa pagkakataon na naman na binigay mo po sa amin para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Lord God, dalangin ko po na buksan mo po yung aming puso at isipan ulit, Lord, para lahat ng aming maririnig, lubusan namin maintindihan at maisabuhay ng bawat isa. Turuan mo rin po ako, gabayan, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po. Kiniklaim namin na tagumpay na naman ang gawain ito, Lord. Dahil marami na naman kami matututunan. Marami na naman kami maisishare sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Maraming salamat po. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan at sinasamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po, isang pinagpalang umaga po muli. Ulitin ko lang yun, mga kapatid, dahil talagang pinagpala tayo dahil makakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Kahapon sinare ko sa inyo itong chapter 18 na patungkol sa pagtutuos ng mga propeta ni Baal, yung mga tagasunod ni Baal, laban kay Elias at sa nag-iisang Diyos. Bago pa lahat, bago pa ipapatay ang mga propeta ni Yahweh, bago pa mangyari itong pangyayaring ito, nauna nang sinabi ni Elias na uulan. Ay, bago pa sinabi ito, bago pa mangyari ito, sinabi ni Elias na hindi uulan hanggat hindi niya sinasabi. Ito ang sabi ng Diyos sa kanya. Kaya nagalit si Aring Ahab dito sa pangyayaring ito. Kaya napakaraming propeta ni Yahweh ang pinapatay. Pinahanap nga si Elias, at ito nga yung pagkakataon na umarap na siya. Nanggugulo daw siya, sabi ni Haring Ahab. Kaya ito na nga nangyaring pagtutuos na yun nga, magpapadala ng apoy ang tunay na Diyos. So gumawa sila ng paglalagyan ng kahoy at ng toro at magdadasal sila, no? Yung propeta ni Baal, at magpapadala ng apoy. Pag nagpadala yun, yan ang Diyos. Pag hindi, at dito kay Elias nagpadala ng apoy, ito ang tunay na Diyos talaga, di ba? Yun nga po ang nangyari. At tinupok nga, no, ng apoy ng Diyos ang handog ni Elias, at nakita nga to ng maraming tao. Lahat, marami. Sabi nga dito sa balikan natin verse 39, nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Kaya sa pangyayaring ito, inutos ni Elias, hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal, huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila. Hinuli nga sila ng mga mamamayan at dinala ni Elias sa patis ng Kison at pinagpapatay. Pinagpapatay doon. Kaya sabi sa 41, ito na yung continuation ng ating pag-aaral dito sa sa unang hari chapter 18, mga kapatid. Verse 41, sinabi ni Elias kay Ahab, lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang pagbuhos ng ulan. Ito na, uulan na. Samantalang si Ahab ay kumakain,
at umakyat si Elias sa taluktok ng bundok Carmel at sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tanawin mo ang dagat. Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. Wala po akong makitang anuman, wika ng utusan. 7 beses mo pang gawin ang sinasabi ko, utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napansin o napasigaw ang utusan. May nakikita po akong ulap, kasing laki ng palad na tumataas mula sa dagat. Kasing laki, no, ng palad na ulap. Sabi rito, magmadali ka, sabi ni Elias, sabihin mo kay Ahab na ihanda ang kanyang karwahe at umuwi na kaagad, baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan. Hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Lumukob kay Elias ang kapangyarihan ni Yahweh. Sabi rito, hinigpitan ni Elias ang pagkatali sa kanyang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ni Ahab hanggang sa makapasok sa Jezreel. So ito na yung sinabi na hindi talaga uulan hanggat hindi sinasabi ni Elias, at ito na nga, umuhos na ang malakas na ulan. Natupad na ang sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na hindi uulan, hindi uulan. Pag sinabi ng Diyos na uulan, uulan. Pag sinabi ng Diyos na may mangyayari, mangyayari. Pag sinabi ng Diyos na ipagtatanggol po kayo, ipagtatanggol tayo ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na ibibigay ko ang iyong pangangailangan, ibibigay ito ng Diyos. Lahat ng sinabi ng Diyos, ito'y natupad sa pangyayaring ito. Yung apoy, yung ulan, ano po, lahat yun mangyayari, lahat yun gagawin ng Diyos. Lahat ng sinabi niya simula noon hanggang ngayon, mangyayari. Excuse po, mangyayari ito, magaganap ito, matutupad ito, dahil walang imposible sa ating Diyos. At dahil dito, mga kapatid, sa pangyayaring ito, puntahan na natin ang verse 19, chapter 19, sorry po. Ulitin ko lang, ito na ang unang hari, chapter 19. Verse 1, sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawang si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Nagsumbong na to si Haring Ahab sa kanyang asawa. Kaya nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias. Sabi dito, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin. Patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo ang ginawa rin. Sabi dito, kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. Natakot si Elias na mamatay, kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupos siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Pagod na pagod si Elias sa pangyayaring yun, umakyat sa bundok dahil natakot nga siya sa sinabing yun ni Jezebel na sa ganitong oras din papatayin siya. Kung ano yung ginawa niya dun sa mga propeta ni Baal, ganun din ang gagawin sa kanya. Kaya umalis sila. Ulitin ko, iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad ay naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako.
Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog, ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya rin nito at ang sabi, gising na at kumain ka. Nang siya lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Sabi dito, napakahaba pa ng lalakarin mo. Kumain nga siyang muli at uminom. At ang sabi dito, at ang pagkain iyo'y nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang maglakbay ng 40 araw at 40 gabi hanggang sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos. Yun yun. Siya ay propeta, lingkod ng Diyos. Lahat ng inutos niya ng Diyos sa kanya, lahat ng inutos ng Diyos sa kanya, sinunod niya. Sinunod niya ito. Kung ano yung sinabi ng Diyos. Hindi ulan, hindi ulan. Uulan na, uulan na. Magpapadala ako ng apoy. Nagpadala. Pero dumating yung time sa paglalakbay nga sa maraming panahon, sa pagbabanta ni Haring Ahab sa pagtatago, no? At itong ang nabasa natin sa verse 19, binalaan na siya, sinabihan siya ni Jezebel na asawa ni Ahab na papatayin din siya. Pero nakaramdam din siya ng takot, kaya umalis siya. Sinabi niya, utusan niya, umakyat ng bundok at nanalangin. Yung panalangin nga niya, kunin mo na ako, hirap na ako. At dahil sa pagod, takot, nakatulog si Elias. Pero dumating ang anghel ng Diyos na may dalang pagkain at inumin. Ginising siya para kumain. Pero sa sobrang pagod, pagkakain na tulog ulit, ginising siya ulit. Pinakain siya ulit, kumain siya. At sabi nga, naglalakbay pa siya ng 40 days and 40 nights, mga kapatid. Maglalakbay pa. No? Sa atin, marami rin tayong pinagdadaanan sa buhay. Even the elect will be deceived din, no? Kagaya na nangyari kay Elias na binalaan siya, tinakot din, no? Mga ganun din. So nakaramdam din siya ng takot. Pang-deceive din ng kalaban ang takot na nararamdaman ng tao, no, mga kapatid. At bilang mga lingkod din ng Diyos, bilang mga mananampalataya, lahat din tayo na nakakaranas, nakakaramdam din ng takot. Nakakaramdam din tayo ng pagod. No? Lahat tayo. At dumarating din yung time parang gusto na natin ding sumuko. Parang pagod na, hirap na sa mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya sigurado nakakapagsalita rin tayo na gusto ko munang magpahinga. Ganyan na. Ayoko na muna. Napapagod na ako. Nahihirapan na ako. Ayoko na muna. Saka na lang. Yan yung mga salita natin. Pero ang Diyos nag-aantay sa atin na humingi ng tulong, ng gabay, ng proteksyon, ng kalakasan, ng katagumpayan. At ito'y kanyang ipagkakaloob sa atin kung hihingi tayo sa kanya. Lalaban tayo dito sa lupa, dito sa mundo, mga kapatid. Lalaban tayo sa mga pinagdadaanan natin. Pero dapat hindi lang tayo mag-isa. Dapat kasama natin ang Diyos na lalaban. Kasama natin ang Diyos na kapag tayo bumagsak, napaupo, tatayo ulit tayo. Pero hihingi na tayo ng tulong at gabay sa ating Diyos para magtagumpay tayo, para lumakas ulit tayo, para makalaban tayo, nakasama ang Diyos.
Dahil pag nagtiwala tayo sa Diyos, humingi tayo ng tulong, mangunguna ang Diyos sa laban natin. At tayo ay nasa likuran lang, mga kapatid, nalalaban. Magtitiwala, aasa tayo sa ating Diyos. Dahil siya lang talaga makakatulong sa atin. Wala nang iba. Gaano man kalaki, gaano man katindi ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, hindi tayo pababayaan ng Diyos kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Oras-oras, minuto nag-aantay ang Diyos. Kaya huwag tayong lulusob. Huwag tayong lalaban sa sarili lang natin lakas at karunungan. So, yung talino lang natin ang gagamitin natin. Dahil maaari tayong matalo, maaari tayong bumagsak, at worse, maaari tayong mamatay. Pero dahil may Diyos tayo, nahihinga ng tulong, hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi bingi ang ating Diyos. Naririnig niya lahat. Lalong-lalo na hindi bulag ang ating Diyos. Nakikita niya ang sitwasyon, kalalagayan natin sa buhay, at nakikita niya ang nilalaman ng ating puso. Kung nakikita ng Diyos na talagang siya lang ang ating inaasahan, na talagang tapat tayong nagtitiwala sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Pangako niya yan. Pangako niya yan. Kaya kung ano man ang sabihin ng Diyos sa atin, susundin natin. Para din sa atin yun, mga kapatid. Hindi yan pananakot, kundi para maging maayos, matuwid ang ating pamumuhay. Gusto ng Diyos na maayos, masaya at payapa ang buhay natin. Gusto ng Diyos, maayos at maganda yung relationship natin sa Kanya. Hindi mapuputol kahit kailan. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Yan ang pinararating ng Diyos sa atin. Ang magtiwala ng totoo. Magtiwala ng tapat sa ating Diyos. Yan ang gusto niyang mangyari sa bawat isa. Kaya nga patuloy na may salita siya na nakakarating sa atin, na nababasa natin, na naririnig natin. Dahil gusto niya maging matatag tayo hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Matatag, no? Tapat sa ating pananampalataya. At darating nga ang panahon na yan, sasabihin natin, buti na lang nagpatuloy ako sa tulong ng Diyos. Salamat sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwan. Kaya darating yung mga huling oras natin dito sa mundo, na hawak natin yung tagumpay, mga kapatid, dahil yan sa Diyos. Kaya magpatuloy lang tayo manalangin, patuloy na magbasa ng Kanyang salita, isang buhay ito, at patuloy na i-share din sa ibang tao yung ating nababasa at napapag-aralan para sila din ay maligtas, para sila din ay magkaroon ng maayos na relationship sa ating Diyos, para hindi lang tayong maligtas, pati sila. Dahil talaga ang gusto naman ng Diyos, lahat tayo ay maligtas, lahat tayo ay magbalik loob sa Kanya. Yan ang tinuturo sa atin, mga kapatid. At yan ang sharing ko ngayong umagang ito. Bukas babalikan ulit natin ang chapter 19, mga kapatid. Na pagkatapos bang mapagod ni Elias, makyat sa bundok na nalangin, nakatulog, pinakain, nakatulog ulit, pinakain na naman, binising ng anghel dahil maglalakbay pa siya. Ano na kaya ang sasabihin sa kanya ng Diyos? So balikan natin ito bukas, mga kapatid. Balikan natin ito. At siguradong may ituturo na naman ng ating Diyos. So dito, anuman ang sitwasyon ng ating buhay ngayon, anuman ang kalalagayan natin, lalapit tayo sa Diyos. At pag nilapit natin ito sa Diyos, magtiwala ka. At yun ay mangyayari sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat sa salita ng Diyos na ating nabasa, napakinggan at napag-aralan na naman ngayong umagang ito. Ipanalangin natin ito sa Diyos na isabuhay natin ito. Magsiyoko tayo.
Aming Ama sa Langit, muli kaming nagpapasalamat dahil kinausap mo na naman kami. Salamat po. Salamat sa iyong mga sinabi, Lord God. Dalangin ko na lubusan namin itong naintindihan ngayong oras na ito. Dalangin ko na ito ko'y maisabuhay ng bawat isa. Maisabuhay ko. Maisabuhay namin lahat, Lord. Salamat po dahil pinaalala mo na nandyan ka palagi at naghihintay sa amin. Na hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwanan. Salamat po. Dalangin ko na ang lahat ng patuloy na nakikinig ng iyong salita, nagbabasa, nag-aaral at sinasabuhay ito, Lord. Dalangin ko po na huwag mo po silang pabayaan. Lagi mo po silang gabayan, proteksyonan, ingatan, Lord. Pakinggan po palagi ang kanilang mga panalangin. Dahil alam ko, Lord, kung kami magiging tapat sa iyo, magiging maayos ang aming relationship sa inyo, at palagi kaming magtatagumpay sa pangalan ng Panginoon Hesus. Lord, dalangin ko rin na bigyan mo po yung pangangailangan ng iyong mga anak, yung kalakasan, yung katagumpayan, yung kasiyahan, yung kasaganahan, yung kapayapaan sa buhay, Lord God. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Salamat po. Dalangin ko ang bawat tao, bawat pamilya, maging maayos, masaya at payapa. Nagtutulungan, nagmamahalan, nagkakaisa. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Ibig ng aming bansa, Lord, maging maayos, masaya at payapa, masagana at tagumpay. Nandun yung palaging pagkakaisa, pagtutulungan ng bawat isa. Sa pangalan ng Panginoon Hesus. Maraming pong ulit salamat sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Salamat po. Salamat. Li, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakitipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Narinig ng Diyos ang ating panalangin. Narinig ng Diyos yung ating mga hiningi. Kaya tanggapin niyo, ipagkakaloob yan sa inyo at sa atin ng Diyos. Salamat pong muli sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.